Dumalo sa prayer rally ng pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara. Pero imbis na tungkol sa pastor, iba ang tinalakay ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balita ngayon si Camille Samonte. Mag-aalas 8 ng gabi nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa prayer rally ng suporta para kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio. Mula Davao lumuwas pa Maynila ang dating Pangulo. Kasama niya sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, Senator Robin Hood Padilla at iba pang kaalyado na mananatiling kaibigan daw ni Kibuloy, mapamaganda o pangit man ang panahon. Pero imbis na tungkol sa mga akusasyon sa pastor, sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas sumentro ang talumpati ng Pangulo. May tuyo sa ulo talaga. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Wag na wag ninyong pumayag na mangyari. Ang gusto nila, presidential Republican type of government. Hindi raw dapat pumayag ang sambayan ng Pilipino sa Chacha. Nasa prayer rally rin ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Hindi siya nagtalumpati pero nauna na siyang naglabas ng isang video message ng suporta niya kay Pastor Kibuloy. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Kanina, Senado at Kamara ang binabatikos sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo sa prayer rally. Pinagbibitaw pa nila sa Senadora Risa Hontiveros na promotor ng investigasyon. Dapat na rin daw buwagin ng Kamara na nagsasagawa ng hearing tungkol sa mga umano'y paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. There you go, guys. Siyempre, yan muna natin ang aming I think ito yung pag-uusapan namin ni Mantem yung this coming Sunday. No? Pero hindi tayo magtatagal dahil midterms week. And even before we get started, ayun na nga. So dito guys, this was posted last July 4, 2022. As you all know, officially umupo bilang bagong presidente si PBBM last day po ng June 2022. So about 4 days after that, napag-uusapan na ang proposed term limits. Re-election. So sabi nga dito, galing sa Inquirer.net, Bongbong Marcos won't benefit from proposed term limits re-election. Alam niyo nung panahon na to, masayang-masaya ako. Bakit? Hindi dahil nanalo si PBBM. Pero admin majority, both houses, Senate at ang House of Representatives. Pero may umalma tungkol sa term limit. Hype na hype pa tayong lahat tungkol kay PBBM ng panahon na yan. Ako, I was actually for it. No? Na pwedeng magkaroon ng 2 terms ang presidente. Noon pa man, pinag-uusapan, 5 years, 2 terms. Okay? Yun yung propose. Ngayon, sabi dito, Manila, Philippines President Ferdinand Bongbong Marcos will not benefit from the bill seeking to extend the terms of office of select elected government officials, the lawmaker who proposed the measure said Monday. Okay. Pampanga, Aurelio Dong Gonzales Jr. earlier filed a resolution seeking to amend the 1987 Constitution to allow the terms of President and the Vice President to be reduced to 5 years, but with 1 re-election. So I don't know if you recall, no, itong si Gonzales. Okay?
Speaking in an interview on ANC, Gonzales said that even if the measure is approved during the term of Marcos, specifically under the 19th Congress, the president will not benefit from it. Then who? Who will benefit from it? I think hindi po. Kung ma-approve na 19th Congress, mag-start ito sa 2025. Sa 2025, nasa midterm ang ating Pangulo at ating Vice President. So sa palagay ko, hindi sila pwedeng tumakbo rito. He said when asked if the newly installed President Marcos will benefit from the said measure, I think Marcos will not benefit. I think. Imagine niyo guys, no? If we're going back and calculate, okay, kung magte-take effect ito sa 2025, so by 2028 na magkakaroon ulit ng national election for presidential and vice presidential post, so malamang magbe-benefit na ulit. Magbe-benefit na ulit. Ang magbe-benefit nito at the end of the day, si PBBM. Diba? And not only that, kasi sabi rito ni Gonzales na this will gonna take effect in 2025. Maliban actually sa presidente, may mga proposals din po sa mga kongresista, sa mga mayor, na from 3 years is ma-extend sila to 5 years. With the same term limit. I think yun yung or otherwise 2 years lang. Okay? In 2025, our president and vice president are already in the middle of their term, so I think they will no longer be able to seek re-election. Ha? Hindi rin. Bakit? Kailan silang umupo? 'Di ba? 2022, 23, 24, 25. So 3 years lang. Kung 5 years yan, edi sa 2027 pa magkakaroon ng eleksyon. Ganun ba gusto nilang mangyari? Mas-shorten yung term ni PBBM, but syempre, paano magti-take effect yun? Kung ang tawag dito, ang nag-aano sa kanya is yung 1987 Constitution stating na merong 1 term ang mga Pangulo at 6 years ang kanilang term. Tapos sabi rito ni Gonzales that by 2025, magte-take effect yun. Paano magte-take effect yun sa isang elected at sitting president? Yeah, by 2025, hindi nga naman talaga yan magbe-benefit sa kanya. Pero by 2028, yes. So after 2028, mabilang ka na lang ng 5 years after every 5 years na magiging election. Ganun ba yun? Diba? Additionally, government officials such as congressmen, governors, local government, local chief executives who already in their last term, like himself, will not be able to seek re-election if the measure becomes a law, he said. In my case, I am in my last term. I cannot run for this proposal is approved, lawmaker said. Kaya ang sabi ko, former presidents hindi na sila pwedeng tumakbo sa bagong batas na ito. From president, vice president, congressman, local chief executive, governors downline, yun lang, yung mga last term, hindi na sila pwedeng tumakbo. Gonzales said that this is not the first time he filed a measure, having filed the same 17 and 18 Congress. Obvious naman kasi even here, no term extension in Chacha, lawmaker. So, dinismiss yan in 2018. Okay? Kailan pa? Even ang panahon ni PRRD, Duterte rejects term extension idea. Back in 2021. Diba? House Resolution, balik tayo dito. House Resolution number 1 sought to lift constitutional limits on the term of not just the president and vice president, but also of the House of Representatives and local. A provision of the proposal law stated that incumbent and past presidents will not be allowed to seek re-election or election on other posts. The Constitution currently provides a single 6-year term for the top
two elective posts. Hindi po yung totoo dahil pwede pong ma-re-elect ng one more term ang Vice President. Congressmen and elected official, however, may have 3-year consecutive terms. Okay, yan po yung nasa luma ng nating batas. So basically here, no, hindi naman gumagawa, nag-iimbento to si PRRD. Even during his administration, during his time, may mga kongresista na po, okay, na inaano ang term limit, pinapahaba. Bakit? Because at one point, sa term limit na yan, magbe-benefit din sila. Hindi lang ito pagbabago na pahabain ng term limit ng isang presidente o ng isang vice president, but definitely, masasakop din dito ang mga kongresista. Okay, sa pagkakaalam ko, based sa aking memory, ang pinopropose nila is maging 5 years sila. Same ng mga senador, ng mga ano. Kaya kung mapapansin nyo guys, no? Ang mga senador, kapareho nila ng number of years sa isang term, ang presidente at saka vice president. Walang mga kongresista, no? Kaya tawag sa kanila, mga kongresista, dahil sila naman po nagre-represent ang kanilang mga constituents. Okay? Kumbaga, ang mga senador, ang bird's eye view nila is national. While naman ang mga kongresista, ang bird's eye view nila is nasa local. Kaya kapantay nila ang number of years ng mga tawag dito ng mga mayor, while naman ang mga senador, ang kanilang ano is, of course, is kapareho ng presidente at saka vice president. Because normally, kung ano yung nakikitang kailangan, lalo na ng presidente, na maging batas, pinopropose po niya yan sa Congress, starting po sa Senate. Pwede rin naman sa House of Representatives. Diba? Pero si House of Representatives, mas binibigyan nila ng emphasis yung mga pangangailangan na batas na makakapagsilbi para sa kanilang mga constituents within their districts, no, na nasasakupan. So dito nakikita nyo na matagal na merong mga politiko na gustong magkaroon ng extension ng mga term limits. It's just that during the time of PRRD, pinipigilan niya na ito. Kasi alam niya yung mangyayari. Dahil naranasan niya during his lifetime kung ano ang nangyari sa isang pamumuno na merong mahabang term limit. Kaya tingnan nyo. Diba? Nabigay niyang example. Alam nyo, kung matagal na po kayong nanonood sa mga speech ni PRRD, malaki po ang paghanga niya sa mga Marcos. And he even called out na sana may isang Marcos ang mag-lead. Unfortunately, no, yung ine-expect niya na Marcos sa katauhan ni PBBM is hindi niya nakikita. Nakikita naman natin yung edad ni PRRD. So malamang sa malamang naabutan niya po si Apo Lakay. So nakita niya yung pamumuno ni Apo Lakay. Yun lang naman ang inaano niya, no? Doon lang naman nag-umpisang magsalita si PRRD. Is magkaroon ng extension ang term limit ng mga politiko. Hindi na nga natin maayos yung political dynasty. Hindi pa rin ba natin maayos ito? Kailangan ba hanggang dito ma-extend? Diba? Paano na lang tayo? Ang dami pa naman Pilipino, konting paayuda lang, boto na dun sa tao. Bakit? Kasi para sa kanila, paniniwala nila, hanggat nakaupo yung politiko na yan dyan, meron silang paayuda. Pensyonado sila na galing sa pera ng taong bayan. Tapos tayo, para lang tayo magkaroon ng mga infrastructure, ang ending natin, mangungutang tayo sa ibang bansa. Kukuha tayo ng PPPP. No, makikipag-partner up tayo sa mga private sectors. Gaya ng nangyayari dyan sa SLEX, ngayon sa NAIA.
Normal lang na itong mga private corporations na ito ay kumita sa kanilang mga nagiging investment. Ang kawawa, ang publiko. Yan ang hindi naiintindihan ng taong bayan. When in fact, we are paying, sabihin na lang natin, enough ang pera na merong nilalagay, no, o binibigay ang taong bayan sa gobyerno. And bakit kailangan umaabot tayo sa mga private partnerships? At the end, sino nagsasuffer? Ang taong bayan din. Because they have to put premium. Imagine you guys, no? I'm gonna give you one best example. When I was growing up, coming from the South, ang toll gate lang nun, nung under pa sa gobyerno, ang toll gate nun, 2 piso lang. Diba? Ngayon, magkano ka na? Para na makapunta ka ng Maynila. At least, kung may sasakyan ka, at least meron ka dapat 1,000. Toll gate plus gas na yun. Mahal na toll gate, mahal pa gasolina. Diba? Pero nung mga kapanahunan na nabubuhay pa at namumuno na ng matandang Marcos, hindi po ganyan. Nangungutang man ang gobyerno, pero nakikita mo yung infrastructure na hanggang ngayon pinapakinabangan natin. Diba? Yung palpak na 6 years, papahabain pa ba dapat natin ng another 6 years, another 5 years na kapalpakan? Yun lang naman ang inaayawan ni PRRD. Dahil na nakita niya na, no, may maganda at pangit na nangyari sa panahon ng administrasyon ni Apo Lakay. That's true. We cannot deny that. Kaya nga dapat within your first term, within your only term as a president, galingan mo na. Diba? Idea ba to ni PBBM? Hindi. Extension? Hindi. Idea ito ng mga ibang kongresista dahil ganito lang yan eh. Ipupush nila si PBBM. Kailangan mo ng term extension kasi ganito, ganyan, bla bla bla. Pagpipilitan nila yan kasi meron din silang vested interest sa gusto nilang mangyari. Ngayon, ang isasangkalang nila dyan si PBBM. Ngayon, ang galit ng mga tao na kanina na kay PBBM. Bakit hindi nyo na lang i-exclude si PBBM dito? Kasi just like what I said, even before si PBBM, may mga proposals na about sa extensions ng term limit. Even PRRD himself, sinabi niya na he doesn't like the idea and he's not interested to the term limit. He just want to serve the country within his term. Hindi na kailangan ng extension. Kung hindi mo ginalingan during your term, dahil magagawa niya, binoto natin yun eh. Diba? Ngayon lang yun. Kaya dapat, itong mga kongresista na to na masyadong interested na palawigin ang kanilang term limit, huwag nyo na pong isang kalang si PBBM. Kasi obviously here, nakikita din naman natin, nakakaupo pa lang ni PBBM, meron na agad na nagpo-propose ng term limit niya. Siyempre, sasakay sila kay PBBM, di ba? Sasakay sila sa term limit na pinopropose nila. Kasi gusto rin nila, humaba yung kanilang term limit. Alam nga si PBBM lang. Alam nga presidente at vice president lang pahabain nila. Sakay sila. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo rito. No? Again, huwag po kayong magagalit kay PRRD dahil sa sinasabi niya about sa term limits dahil alam niya na. Even during his time, marami na pong gusto i-extend ang term limit ng mga presidente, ng vice-presidente, dahil na rin, no, take note, dahil na rin, ipinilit yan during his time at inayawan niya. And ang gusto lang naman niya, maging consistent doon si PBBM. Diba?